Hanggang saan po ang 20 pesos mo? No? Minsan nagdududa na ho tayo dito, no? Ang sinasabi, sa 64 pesos daw a day, kaya nating kumain ng masustansyang pagkain. Napakahirap po niyan. Bakit napakahirap? Abay, kung titingnan ho ninyo, magkano ho ba ang manok? Naku, yung mga nanay dyan na nakikinig, no? Magkano ang manok? 180 to 200 a kilo. Magkano ho ang tilapia? Yung medyo maliit-liit lang. 150 to 180. No? Magkano ho ang baboy? Yung laman, 280 to 300 pesos. No? Ang bigas ho, ayun daw masarap, 55 to 60. Ay, paano ho magkakasya ang 64? Diba? Ang sinasabi nila, yung 64 kakasya sa 3 meals. Abay, ako nagtataka, no? May nakita tayo dyan, no? Sa video, na nag-abot ng maliit na bigas, ng maliit na itlog, tapos may hinabol pa. Ito ho ang tubig nyo, ganyan lang ho, sachet lang. Biro nyo, mga tao sa gobyerno, hindi ko maintindihan. Paano nyo nasisikmura itong sinasabi nyo na sa 64, kaya mabuhay a day ni Juan de la Cruz? Napakahirap po niyan, ha? Kasi po kung titingnan natin, sige, nagtaas na. Nagtaas ang minimum wage. Okay. Ano po ang worth ng peso? Ano po ang purchasing power ng peso? Ha? Hindi ba ho, ang purchasing power ng peso ay bumababa na sa 30 cents? Ang piso, ang value niya 30 cents. Hindi na katulad dati na pag piso ka bumili, marami kang nabibili. May nabibili nga ho ng piso noon eh. Ngayon, yung tumpukan, wala na ho kayo nabibiling piso. 10 piso, hindi. Kung minsan ho, 50, 25. Tumpukan yun. Ngayon ho, karamihan ng nanay, bumibili na yung gulay, hati-hati, mix-mix na. Diba? Yung sa pag nagluto kayo ng pinakbet, hindi na kayo bumibili ng isa-isang gulay. Ang bibili nyo yung naka-plastic na magkakasama kasi mas mura. Meron pa nga hong iba, ang sabi, mas okay kumain na lang sa labas, sa turo-turo. Kaya ang daming turo-turo natin. Bakit? Mas mura. Wala ka ng gas, wala kang electric, hindi ka maghihimay, magkakat, wala ka ng oil, di ba? Tapos, bumili ka ng isang guhit, no? Napakahirap po niyan. Kaya insulto sa Pilipino itong 64 pesos. Tingnan ho natin, sabi nila, kaya daw. Tingnan ho muna natin yung saan ba nakukuha ang sweldo, saan mo ba ginagastos. 40% po ng household spending ay para sa pagkain. 40%. Yung iba po, napupunta na po yan sa non-alcoholic beverages, sa housing and utilities, yung tubig, electric, sa transportasyon, at saka sa iba't iba pang miscellaneous activities. Dati ho, walang communication. Dahil ngayon may cellphone. Siyempre, kailangan ka maglalagay doon ng item ng gastos, ng load ng mga bata o ano. Yung communication po, nasa 3.4%. Tapos po, ang health at ang other expenses, ang health nga po, 3.0%. Kaya po pag nagkasakit ang miyembro ng ating pamilya, wala tayong madudukutan kasi hindi po yan ang major na linalaan sa gastusin ng bawat household. Paano po nila nakuha yung 64? No? Nakuha po nila yung 64 kasi kung daw pinagsama-sama ng household, at ang definition nila ng household, 5 sa isang bubong household. Kung ilan ho doon ang nagtatrabaho, assuming na lang na lahat sila nagtatrabaho, meron po kayong 320. Di ba sinabi ko sa inyo ang presyo ng mga bilihin? Sa 320 ho, hindi ho kayang bumili ng basta-basta. Kung bibili ka ng 1 kilong baboy, sa 320 ho, maaniwan na lang sa inyo 20. Bibili ka pa ng mantika, bibili ka pa ng kung magluluto kayo ng adobo, no? So, yung 1 kilo mo ng baboy, kalahati pang adobo, kalahati pang mechado, ganun ho ba ang gagawin natin? So, paano ho ang health ng mga ating mga anak? At nakakatawa ho ang sinabi ng PSA. Pwede naman daw ho na sa umago scrambled egg, kape, o na may gatas at boiled rice. Sa tanghali, boiled munggo with malunggay, dried dilis, at saka banana and boiled rice. Sa gabi po,
fried fish or boiled pork. Talaga ho. Ang Pilipino ho, mahilig kumain. Tayo ho ba'y nakain lamang ng boiled pork, no? So, syempre, sasahugan mo yan. So, gagastos yan. Vegetable dish at boiled rice, no? So, ang tanong, kung ganyan ang kain ni Juan de la Cruz, masustansya ho ba? Magiging healthy? Si Juan de la Cruz, naku, huwag kayong maniwala. Natatawa ho ako, ang sabi ng National Nutrition Council, ay pag yan ang recipe na binigay ng PSA ang kakainin ni Juan de la Cruz, ang sabi po, it will lead to sickness and weak performance. Paano ho magtatrabaho? Kung ang ating asawa at mga anak laborer, paano magtatrabaho? Lahat kanin, kaunti ulam. Yun ang lukuhan nga Pag nakakita ka ng kapatid mo na ganun ang kain, sasabihin mo, oy, worker ka. Kasi mas maraming kanin, no? Kaya sa atin nga, nagiging issue yung only rice Kaya nagkaganyan yung only rice kasi kakaunti lang ang ginagamit para dyan, no? Ang 64 ba ay nutritious? Hindi po. Huwag po natin bulahin ang sarili natin. Ang sabi nila, pag ikaw ay nakakuha ng 64 pesos, yan ang tinatawag na hindi ka na food poor. Yan ho ay hindi ko alam. Kaya nung narinig ko yung sinasabi nila na kaya naman, ang suggestion ko, yung mga tao sa gobyerno, sige ho, mag-meeting kayo, ganito ang kain. 64 pesos daily ang meeting. Hindi ho kaya aabot ng 20 million na ginamit sa SONA. Tama po ba? Kaya ako, babalik na naman po tayo. Tingnan niyo ho yung inyong formula sa PSA. Ang ginamit niyo daw least cost method. Hindi ho ba dapat ang gamitin ninyo is the most nutritious meal that is capable of providing the nutrition for our family. So, hindi po yung galing sa base, pero i-examine nyo po na galing dito. Yung ideal, bago natin ibababa. Kasi kung galing po sa base, parang yung tinatrato ang mga Pilipino na lalo na yung mahihirap, na talagang wala ng pag-asa sa buhay. Pagkain na lang, 64 pesos a day. Sa tingin nyo ho ba, tama yun? So, ako nananawagan sa ating gobyerno, maging realistic po kayo sa inyong mga panukala dahil at the end of the day kayo ang pinagtatawanan dahil parang hindi nyo alam kung anong nangyayari sa ating lipunan. So ito po si Maluti Kia. Like, follow, and share. Nakikiusap po ako. Marami pong salamat.